O hindi naman bulok ang ingay. Parrrr, parrrr, parrrr. Ganun. O, diba? Banatbay, binanata ng isang congressman dahil kawawa raw ang mga mahihirap na driver ng jeep kasi papalitan na ito ng gobyerno. Ipinapaliwanag ni Banatbay kung bakit good move ito ng gobyerno. Panoorin po natin ang buong detalye. Lumang jeep, hindi na pababalikin. Gobyerno, anti-poor daw. Napanood ko kanina, may galit na congressman. Talagang galit na galit siya. Diretso nyo na kasi kami. Talagang kala mo, ang daming nahawak kay Coco Martin, ano? Nandiretso nyo na kami kung talagang ayaw nyo sa mga sa mga jeep. Aba, galit na galit si kuya. Talagang akala mo, pinagtatanggol ang mga mahihirap. Oh. Baka operator yon, Sir Banato. May isang congressman galit na galit, ha? Sabi niya, ano ba? Pinahihirapan yung ating mga kababayan! Talagang akala mo pinaglalaban niya yung mga poor. Arang sinasabi doon sa news na yon, anti-poor ang gobyerno dahil may 200,000. Buti, hindi 2 million, ha? Tayong mga jeepney driver na mawala ng trabaho. Ha? Lupit, sabi ko. Antindi mo, Brad. Antindi mo, Brad, sabi ko. Talagang, wow, bayani ka. Alam mo, talagang pang mahirap no? Sinakyan niya talaga Sa ito naman, sabi naman ng transport group ito sabi nila, ibabalagbag at susunugin namin ang mga jeep kapag di kami nakapasada. Ay, ugaling mga makakaliwang grupo, talagang ibabalagbag nila yung mga jeep. Ito ba, tanungin ko nga kayo. Tanungin ko kayo. Para sa inyo ba, dapat pang bumalik ang mga lumang jeep na? O ayusin na lang at dagdagan ng mga bagong jeep? Sige nga, tanungin ko nga kayo. Sa Metro Manila, dapat na talagang i-phase out ang mga jeep. Yan. Ganyan mga gusto kong komento. Merong logic. Pero sa ibang probinsya, hindi pwede kasi sila lang ang kayang dumaan sa mga bulubunduking na lugar. So yung mga bago, hindi pwedeng dumaan sa bulubunduking lugar? Bakit? Ayusin at dagdagan ng bagong jeep. Ayan yung sagot ng itapon na mga bulok. Okay, arbor na lang yung ibanatbay. Ano bang ibanatbay pinagsasabi ninyo? Wala naman ako ibanatbay dito papalitan na ng e-jeep. Ipaayos lang sana, palitan ng Euro 4 na makina. Ay, buti pa kayo. Ay, salamat Lakay 357. Iba ka talaga everyday. Gawin ng tansan yung mga kalawanging at may itim na usok na jeep. Kung ako sa kanila, ganito na lang. Magpasa na lang sila ng batas. Ito kung talagang concern ka, ikaw kung lintik kang congressman ka, kung talagang concern ka dyan sa mga jeep at mahihirap, magpasa ka ng batas. Sa lahat ng pelikula, lalo na sa probinsyano, ang pasasabugin nila ay yung mga jeep na lang na luma. Para at least mabili, di ba? Bawal na magpasabog ng lumang kotse. Ang pasasabugin na lang, ang sasakyan na lang ng mga kontrabida, jeep, ganon. Tapos yun na lang ang susunugin, pasasabugin. Para at least nabenta ng mga may-ari ng jeep yung kanilang mga jeep. Tapos bibili na sila ngayon ng bagong jeep. O, diba? Asus, mga bana. O, diba? Kasi naman pwede naman kung talagang concern siya, yun na lang. Sino yung congressman? Ewan ko ba kung sino yun, nakalimutan ko na, nadinig ko lang kasi kanina. Ito ang sagot ng DOTR. Okay, pasok, DOTR. Alam nyo, kaya gusto ko talaga itong DOTR Sana ito sa akin sana ito ang mga manalo na senador kung sakaling, o kaya hindi manalo pala, tumakbong senador Itong si Sek Tugade, iba talaga, iba. Tingnan nyo babasahin ko, sandali lang kasi hindi ko makita yung Ay, wait wait a minute, mainit. Sandali, asan na ba yung sagot? Ito.
Kasi maliit yung sulat sa video. Ayan. Ito ang sagot ng Department of Transportation. Ilang paglilinaw ukol sa adhikain ng gobyerno na ma-modernize ang ating mga public utility vehicles. Ha? Ang PUV modernization ay hindi pabor sa pamayayaman. Bakit? Ang pinapaboran nito ay ang mga commuters. Okay? Commuters, ang tanong, mayayaman o mahihirap ang commuters? Kayo na ang sumagot. We want to give them a safer and more comfortable commuting experience. Ilang dekada na po itong napabayaan, lalo na kay Pinoy. Ang pinag-uusapan dito, pagsasaayos ng bulok na sistema. Salamat Hardy kasi sa 7 Canadian dollars. Yun ang una doon. Totoo naman. Sino ba makikinabang? Makikinabang ba yung mga gobyerno? Di naman sila nag-jeep. May mga sarili namang kotse yan. Sino makikinabang pag naayos sa mga jeep? O di yung commuters, yung mga nag-jeep, sino pa? Ano ba ng klaseng tanong yan? O, pang mayaman ba yan? O, anti-poor ba yan? Sila nga iniisip eh. Iniisip yung safety nila. Bakit? Ito mga lumang jeep. O, gaganong-ganon. Hindi ko maintindihan pag nag-brake. Di ba pag nag-brake, bumubomba muna? Akala ko, nung bata ko, kasi mahilig ako sumakay sa harap ng jeep. Di ba, 3 kayo doon. Yung jeep ni driver, nakaganyan pa o ganyan siya mag-drive. Sabi ko, hoy! Usog-usog ka naman dyan, ba't ka nakagilid? Alam nyo kung ba't siya nakagilid? Dili nyo alam. Kasi masikip yung harap, tinitipid niya yung harap para marami makaupo sa likod. Sinikipan talaga yon. Kung walang manubela, makakasakay ka na maayos. Pero pag may manubela, kaya sila nakaganyan, nakagilid. Ganon. Sa tingin nyo, tamang klaseng pagmamaneho yung nakagilid? Hindi. Bakit? Tinipid nila. Subukan mo mag-drive na nakagilid. Hindi mo maintindihan kung tama yung dianan mo eh. O, tapos bago sila mag-brake, bumobomba. Kaya tuloy nung ako, nag-drive ako ng kotse, binobomba ko rin. Sabi sa akin nung nag-aral ako, ba't mo binobomba? Sabi ng mga jeepney driver, binobomba eh. O, di ba? Bago makakapit yung jeep, yung brake ng jeep, bobombahin mo muna. Kaya maraming nadidisgrasya. O. Hindi nyo alam yan kasi di kayo sumasakay ng jeep. Ako, sumasakay ako ng jeep noon. Miss Beautiful, 5 Canadian dollar. Hey, Mr. Pogi, kain tayong munggo. Watching from Hamilton, Ontario. Hello naman. Kain tayo ng munggo. Favorite ko yan. Di ba, hindi, ang problema ko kasi itong mga nagre-reklamong mga hinayupak ng mga congressman tsaka mga senador. Ha? Hindi naman kasi sumasakay ng jeep. Hindi nila alam kung gaano kadelikado ang mga jeep natin. Oh. Minsan yung pag hindi kumakapit na maayos, tapos pagka nabangga, nakadisgrasya, pasensya na po, kasi meron lang hindi gumana yung brake, hindi di ba? Ang daming bulok na. Kung hindi naman bulok, ang ingay. Ganon. O, di ba? Laksan pa natin para mas mabingi kayo. Ayan. Pwede rin yung pag-exercise sa mga dila nyo. O, ganon. O, di ba? Hindi lang maingay. Ang ingay-ingay na nga, noise pollution na nga. Ano pa? Mausok pa. Kung wala kang make-up, doon ka lang sa likod. Habang nakasabit ka, sabayan mo yung usok. Pagkatapos nun, may make-up ka na. Akala nyo nakakaano yun ha? Pero tingnan nyo, ang Manila nung nag-lockdown, di ba bakit nawala yung... Kasi wala ang usok wala yung mga sasakyan eh. Alam nyo ba, sa bansang Pilipinas na lang, more or less hindi lahat pa. Baka mamaya fake news tayo dito. Pero tayo na lang, isa sa mga bansang gumagamit pa ng diesel, alam nyo ba yon? Marami ng bansa pinagbabawal yan kasi alam na nga mausok yan. Ay salamat Ruben Ruiz, 10 Canadian dollars pang spinach buy from Sniper Tracking Calgary. Sniper Tracking magaling yan. Talagang sniper yan. Pag gumanon yan, talagang snipe. Pakibati relatives ko sa Mindanao at Santiago City. Thank you, Idol. Thank you po. Banat, pang kape mo ka. Uy, Richard. Salamat, Richard. Gray.
Gray Cochia. Aray ng pangalan mo. Banat, salamat sa $5. Di ba di ba ito kasi ang hirap mong problema sa mga kung sino man yung kumokontra dyan. Hindi nila kasi nasusubukan eh. Kaya nga ako feeling ko lumala yung asthma ko dahil sa kasasakay ko ng jeep eh. Grabe yung usok-usok talaga. Bilhin na lang ng gobyerno yung mga jeep at ipamigay sa mga barangay sa probinsya para sa mga magsasaka panghakot ng mga produkto nila. Actually, yan ang isa mga suggestion ko, Lakay ha. Tama ka dyan. Dapat ako, ang gobyerno na lang ang bumili ng mga modernized jeep. Tapos, i-hire na lang nila. Bakit to? Kasi ganito yon eh. Number 2, ay mamaya, pa-explain mo natin kung bakit. Pero number 2 muna tayo. Para hindi tayo magulo ha. Medyo, hindi patalon-talon ng ating pinag-uusapan. Nagagalit yung ibang kababayan natin. Pag patalon-talon tayo. O ito na, number 2. Hindi naman po kabuti ang PUB Modernization Program, sabi ng DOTR. Nabigla na lang sumulpot. Wait lang, nawala yung ano ko. Ayan ha. Ilang administrasyon na po ang nagtangkang magpatupad ng modernization sa papublikong transportasyon. Ngunit sa tuwing may mga grupo na nagsasabing ito ay anti-poor, inaatas ng gobyerno ang programa. Bakit to? Eh kasi yung mga politiko, they're not there to do the right thing. They're there to be popular. So dun sila sa popular, dun sila sa makaka-appeal sa masang Pilipino. Dahil bakit? 80% ng Pilipino ay masang Pilipino. So dun sila sa makaka-appeal dun. They're not ayan na, English na ako kasi naiinis ako. Pag na-English ako napapa-spoken ng English ako eh. Hindi sila dun sa dun sila lagi sa popular decision o popular na opinion. Hindi sila dun sa tama. Ayaw nila dun sa tamang desisyon dahil nga baka sandali. Aloof ako dyan, medyo bababawasan ng boto ko dyan. Sa panahon ni Pangulong Duterte, nabigyan po ng opisyal na hudyat ang pagsisimula ng PUB modernization noong June 2017. Kung saan napirmahan po Omnibus Franchising Guidelines na siyang nagtatakda ng bla 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 bla, mahaba pa yan, okay? Sa madaling salita, June 2017, okay? Binigyan din po ng 3 taong transition period. 3 taong. Ulitin ko, 3 years, okay? Ang mga operator upang mag-consolidate bilang kooperatiba o kooperasyon upang magkaroon ng proper fleet management at magkaroon ng modernization units. Ito po ay in-extend po hanggang Disyembre ngayong taon. Extended! Ngunit, tandaan, kahit hindi bago traditional jeepney pa yan, kung papasa naman sa roadworthiness standards, papayagan din po yan tumakbo. Banat Bay, dagdag ko sa Banat Buto. Hello po, Madam Hazel Maige. Salamat po sa 1,250, Madam. Salamat po. Sandali, hiningal ako doon. Ha? Sandali lang. Dahil dyan, tingnan nyo ha. Number 3. Basahin natin. Binigyan ng gobyerno ang mga operator o driver na interesado mag-modernize ng suporta. Binigyan pa ng suporta. Nariyan po ang pagbibigay ng 160,000 subsidy. 5% down payment, usually 20%. Pinayagang down payment para sa mga car loans, 5% na lang ha. 6% interest na higit na mababa rin kumpara sa usual interest para sa vehicle loans. At extended repayment period up to 7 years. Ang dami na palang binigay ng gobyerno. Hindi sinasabi ng mga anti-poor, ganyan. Sa PUB modernization, hindi lang makina, kalidad o disenyo ng jeep ang binago. Binago dito ang nakagawiang sistema nga ng jeep drivers at commuters. Inalis natin ang boundary system. Kultura na unahan sa kalsada. Yan ang pinaka-paborito ko sa lahat. Bakit to? Kasi ganito ang mga na mga jeepney driver. Papara sila. Hindi ko alam to ng mga congressman tsaka mga senador. Mga hinayu pa kayo. Sasabihin ko na ako para sila. Babaraan nila lahat ng nasa likod. Kasi uunahan ko, kailangan makuha ko lahat. Ang tagal. Hanggang sumakay lahat. Bakit yung jeep mo? So dun sila sa Malawig. Sorry nag-promote pa kasi ganun dati. Dati namimili pa minsan ako ng jeep kung yung bulok o yung may tugtog. Kasi 2 oras ang biyahe, kailangan maganda ang tugtog. Puro Twitter ang tumutug. Ganon.
So, haharang sila. Pag harang dyan, di ba? Antay nila. Tapos, yung nasa likod mo, aabante. Ikaw nga rin, ikaw yung nagkakaharang. Aabante. Uy, pag abante mo, tsaka ka aabante rin para mapirwisyo yung isa. Ganun sila, unahan sila, aabangan ka pa nila. Kaya maraming nag-aaway na jeepney driver. Wala ako, hindi ako nagbibiro. Ako karanasan ko yan eh. Talagang nakikita ko sila, tinataran. Dito yung susunod talagang gaganyan, sasabayan. Di siyempre, babalik na siya dito. Pag babalik na siya, tsaka naman titigil uli. Bakit? Unahan kasi sila. Ano nangyayari? Ayun, aberya lahat ng nasa likod. Traffic. Aside from traffic, awayan. Ano pa? Hindi komportable. Bakit? Anong ginagawa ng mga nakaharang? Anong gagawin nito mga pasahero? Alam na hindi naman ako lagro eh. Kunwari lagro to. Fairview to. Kasi dati yung biyahe ko, lagro Fairview. Anong gagawin nito? Lalakad sa gitna ng daan. Pajikot-jikot. Andun sa kalsada, tumatawid. Saka nakakitang ganyan. Tayo lang ang bansang ganyan. Na nasa gitna ng daan yung mga pumapara. Bakit? Agawan kasi. Siyempre, meron dito. Eto na naman si Jeep. Sandali! Ako din! Prrrr! Dito sa harap siya. Babalandra. Igaganon din niya. Ito naman mga... takbo naman si Ali. Takbo! Ayan na! Safety ng mga kababayan natin naaalangan dahil dito sa boundary system na ito. Diba? Anong abutin? Aksidente. Kung wala ng boundary system, buwanan na lang. Bibigyan sila ng buwanan. Bakit ako magmamadali? May bayad naman ako kahit anong mangyari. Makasakay ako o hindi ako makasakay, bayad naman ako monthly. Secured na ako. Di ang ganda, hindi ka na makikipagagawan. Ipapara mo na doon sa tamang paraan. Parahan. Yun, parahan. Di ba? Kasi tayo mga Pilipino, tolonggis pa man din tayo di ba? Bakit? Papara. Kunwari, ito yung waiting shade. Diyan kayo bababa. Baba na ho. Hindi, dun pa. Pag andareng, wala pang 1 minuto, para. Ayaw pa maglakad, 30 seconds na lang. Ano kinaugnay sa boundary system? Wala lang, naikwento ko lang. There you have it guys, you have seen the video. Mag-comment down below sa inyong opinion tungkol dito. And don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV. And click the notification bell para ma-update kayo sa mga latest news. Hanggang sa next video, God bless everyone.